Kakabsat, welcome to Vlogmas Day 4. Ayan po yung itsura ngayon. Hinog na. At kakabsat, tignan nyo naman yung sili natin, oh. May kasalanan po na si Kakabsot. Kakabsat, welcome to Vlogmas Day 4. Paabot na po tayo sa Day 4 ng ating Vlogmas. At tayo ngayon ay nandito sa ating farm. As usual, Kabsat, yung mga manok na naman natin ay ating pakakainin at tayo mag-aayos ng ating taniman. Napakarami na pong hinog na kamatis. Hindi ko alam kung pwede na natin itong kainin, pero kukunin ko na siya kasi mabubulok. Pasok na tayo sa loob, Kabsat. Tara na! Halika na, Delilah. Halika na, ah. Halika, pa ay higa-higa. Halika na. Dali, dito. Halika na. Dami tayong liligisin. Nakaalpas yung ating manok, Kabsat. Bunga ng pananim, pero hindi ako pwedeng mag-harvest ng ibang na-sprayhan at baka tayo matsuge. Halika na, tcha. Yan na. Ay, si Delilah. Si Delilah. Buksan natin ang gate ng ating napakagandang pong gate. Pasok po tayo. Yung ating mga manok, Kakabsat, tignan ninyo. Nandito sila lahat nakakulong. Ayun, oh. Ikot mo, de. Ikot ni Kakabsat doon. Medyo mahangin po, Kakabsat, kaya pagpasensyahan nyo na yung ating medyo mauga. Papasok ni Kakabsat dito sa ating manukan. Uy, mahangin. Yan. May nakaalpas. Naku, yung anak ng kundong na malaki nakaalpas. Nagtaob na yung inuminan. Ayan po sila. Wawa naman mga manok. Ang dami natin gagamasin. Inimbitahan namin sila Tirina dito, Kakabsat, para tulungan tayo sa ating bakod tsaka sa ating gamasin. This week po yun, sana matuloy. Naubos ng malunggay, pinapatuka namin sa kanila palagi. Nakakalungkot, Kabsat, kasi kanina pagpunta ni Kakabsat dito sa farm, meron na naman po tayong namatay na manok. Kami, nag-spray ng para sa panglinis, disinfectant, tsaka po nagbago kami ng vitamins nila. Ililibot ko kayo, Kakabsat, dito sa ating bakuran ulit. Yan. Matataas na po ang mga damo kung mapapansin nyo po. Yung fish pond, ang laki po ng ibinaba ng tubig. Excited na nga si na Tay Carlos, si na Tirina na maglimas. Kasi parang nagsisimula ng summer talaga, Kabsat, dahil yung mga isda parang nainitan na sila, nagtatalunan po baga. Naku, yung ating kubo, hindi na natin naalagaan. At yung ating pong bakod, kung makikita nyo po yung bakod natin dito, aayusin po natin yan ni Tay Carlos, magpapatulong kami sa kanila. Tapos, yung ibang tinanim ko dito na lang namatay, Kabsat. Yun ang update dito sa ating farm. Ito naman pong gilid dito, medyo malalaki na yung mga damo. Matataas na. Maggagamas kami ni Kakabsat. Minsan kasi, Kakabsat, na magkahiwalay kami ni Kakabsat sa pag-aasikaso dito, kaya hindi yung siya nakikita sa vlog. Ako yung nandun sa labas, nandito. Naggagamas po yan dito, nag-aayos ng manukan. Yung ating pong mga gulayan dito, ay po, Kakabsat, marami ng bunga, kaso lang hindi ko po siya
ma-harvest dahil nga nag-spray tayo nakaraan. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga bunga. Ngayon ay magpapakain muna si Kakabsat ng ating mga alagang manok. This week po ito ay aayusin na kasi yan, bumagsak na siya. Ito yung mga sinasabi ng Kakabsat natin noon na bakit ang taas-taas ng bakod mo, babagsak yan. Expect po namin yon kasi meron akong planong gawin dati kaso lang hindi po siya natuloy dahil yung ilalagay ko dapat dyan na basta may ilalagay ako dyan noon dapat kaso lang sabi wag kasi nakakasira daw yung lalo. Kaya hindi na natuloy Kabsat, sabi ko hayaan na lang na, hintayin na lang na yan, tumumba. Kaya babaguhin po natin yan. Pero hindi na po siya ganyan kataas. Level na po siya sa bakod natin dun sa may harapan dito. Halos magtatatlong taon na po itong bakod natin na buho. Papalitan na po natin siya. Tagtuyot ngayon Kabsat. Baka pumunta tayo kay Natay Carlos mamaya, hindi ko pa po sure. Sige, mag-ano muna tayo Kabsat, mag-asikaso, magpakain si Kakabsat ng manok at ako ay mag-asikaso sa labas. Andito na po tayo sa gulayan Kakabsat. Ito po yung ating talong. Natuwa ako Kabsat kasi gumanda po yung bunga niya, lumaki. Pero yung iba po dun ay usual, para siyang tuyot na parang matigas. May mga ganyan pa po kasi siya o yung in-spray ko nakaraan. Tapos ito, ganyan po yung bunga. Yan. Naku po, yung ating tinanim na oraro, sisilipin natin. Baka sinimulan na naman po ng ating mga alaga Kakabsat. Yan. Sinampay ko muna dyan Kakabsat. Tingnan natin yung mga kamatis. Bruno, anong ginagawa mo Bruno? Ito yung oraro, salamat at hindi kinalaykay ng ating mga alaga. Hindi nila siguro napansin pero parang sinisimulan na nilang hukayin. Guys, si Bruno ay hukayin to Bruno. Pagkain natin yan. Pangit ng ampalaya. Wala, hindi tag-ampalaya siguro ngayon Kakabsat kaya pangit. Sinubukan ko lang naman magtanim. Daming bunga ng sili natin, oh. Ito walang spray yan. Uy, tingnan nyo to Kabsat. Namuti yung 7 kasi yung aking spray yan. Ayan, oh. Ganyan yung itsura ng bunga niya. Ayan po, ang daming nahinog. Pati dun. Ang kukunin ko lang naman yung hinog na talaga. Pero parang ayaw ko siyang kunin Kabsat. Parang gusto na parang ayaw. Ano kaya sa tingin? Itong area na to Kabsat, kukuhanan ko na siya ng buko. Pero Kakabsat, parang matigas pa naman siya. Hindi pa naman siya ganun kalambot. Tanggalin ko lang yung may mga sira. Matigas pa naman siya. Hindi pa naman siya ganun kahinog. Matigas pa siya Kabsat, di pa siya mabubulok. Kasi hinihintay ko na matapos yung 1 linggo. Kaso lang, baka hindi na to abusin ng 1 linggo. Abutin ng 1 linggo. Ayan o, sira. Tanggalin lang natin yung mga may sira para hindi siya makahawa. Yan o, bulok. Bulok na siya. Pero ito, yun po ay matigas pa. Pinipindot ko nga eh. Tigas pa naman. Hindi pa naman siya ganun kalambot. Tignan natin bukas. Sayang kasi. Dami pa sa bahay. Hindi rin ito kakainin nila nanay. At ayaw ni nanay mag-harvest ng naisprehan. Ayan po. Bulok ng itim na siya. Ilaglag na natin. Uy! Ito Kabsat kailangan kunin. Kasi hinog na to. Kailangan kong bawasan ng sana dahon. Yan o. Matigas pa. Pwede pang hindi harvestin yung niya. Yung kanyang bunga. Kasi hindi pa naman. Bukas siguro to pwede na. Magdilig na lang muna tayo ni Kakabsat para mabanlawan yung dahon. Nihintay ko nga umulan Kabsat. At sana ay mabanlawan yung mga dahon-dahon na nalagyan ng tsaka yung bunga. Kaso lang, hindi umulan. Mainit na mainit pa rin po.
Ayan. Hinog na hinog na. Dami. Matigas pa naman siya eh. Subukan natin to. Tigas pa. Pwede pa yan. Ang kinuha ko lang ito. May mga sira. Magdilig na lang muna ako. Kabisat, maggamas muna ako. Tapos magdilig kami mamaya. Ito ulit oh. Pasensya na kabisat, medyo malikot ang camera dahil ang gamit ko po ay si Canon. Madalas ko na po kasing gamitin si Canon dahil malakas po yung audio niya. Compare dun sa cellphone, mahina. Yan, may mga hinog din dito. Ayokong tanggalin yung damo kasi para yung puno ng kamatis hindi masyadong natutuyot, mayroon pa rin siyang takip. Ito yung talong na isa oh. Ganyan, humaba din siya sa wakas. Nag-iisang talong namin yan dito na tinanim na karaan. Lumaki ng lumaki. Yan siya, kaso lang parang konti lang yung tumubo dito. Pero may mga tumubo naman kakabsat. May mga bunga na rin. At bumalik ako dito sa loob kabsat kasi nalobat po. Hindi nakasurvive pati si Mokang. Namatay na rin. Isa kaninang umaga tapos si Mokang ngayong hapon. Roy, kawawa naman yung mga manok natin. Ay, ganda matay na kabsat. Tingnan natin ulit yung pinapakita ko doon na talong. Alam nyo ba, kabsat, ang lalaki ng sili. Nakakatuwa talaga. Kakabsat, tignan nyo naman yung sili natin, oh. Grabe sa bunga. Lalaki. Ito na talaga yung pangsigang. Pangsigang na, ano nga lang siya, dark green. Hindi siya yung kagaya nung mga nabibili natin na medyo light, yung pagka-green. Siya po ay dark. Ang sarap ipang ano neto. Dynamite. Ang lalaki. Daming bunga, nakakatuwa. Pati ito oh. Ito namatay. Yan. Pero yan buhay. Tsaka yun ang dami pa po doon. Ang lalaki oh. Tingnan nyo naman kabsat. Ang ating alagang mga gulay. Sobrang nagpapasikat sa atin. Ang gaganda. Pag nakita to ni nanay, tontuwa yun. Yan. Ito yung madalas naming tanggalin eh. Ito yung nakakapagpasukal yung mga baging. Daming baging. Mga mani. Ito po kakabsat, sili pa rin po ito. Sili pa rin po yun. Tsaka yung mga talong natin ay nagsisimula na ulit bumunga dito. Kaso lang minsan ay hindi mo maiiwasan talaga may nasisira. Ayan, namunga na siya. Tingnan ko yung sitaw natin na turok kung nagtubuan na ba. Kabsat. Ay, ito rin pala oh. Hindi ko ginagamasan yung puno kasi para hindi siya natutuyuan. May ano, may habong. Kaso lang ito kabsat. Medyo kailangan na ulit kailangan niya na ulit mataktabunan. Di, tinan mo yung mga sili oh. Ganda yung pangsigang. Ayun pa oh. Alam mo yung mga talong mo? Ayan, lalaki oh. Kaya nga. Magdidilig kami ni kakabsat. Ano mo sili di oh. Ano? Kita mo? Ganda no? Lalaki. Yung pechay ni nanay. Yan na. Si kakabsat nagdidilig niyan eh. Di pa nalipat yung iba. Tingnan natin yung sitaw na turo. Ay, may patula. Ano, patula yan eh. Dito tayo nag-ano ba? Siguro naiwan ito. Ayan kabsat oh. Ayan. Naiwan nung nagbitak tayo ng patola. Ayun pa oh. Mamaya. Hindi pa tumutubo. Wala pang tumutubo. Habang si kakabsot po ay nag-iigib, ayusin ko yung ating ano dito. Mga tanim. Igib siya ng pandilig natin. Kaya nakahanap ako ng paraan. Okay. Kailangan ng tukod. Tukudan na lang kabsat.
dami oh. Ano eh. Natutulot na kasi. Saan lang. Maya lang magdilig kapsat. Bunutin lang namin yung damo kasi ano, para hindi kami mabasa mamaya pag naggamas. Alam niyo ba kapsat, ang bilis namin ni kakabsot. Ang daming nagamasan agad, ang linis agad dito sa, yan, kita na yung mga tinanim naming talong kabsat. Saglitan lang to, paano kaya kung maghapon talaga kami naglinis. Isang araw lang yan, tapos kagad kabsat. Kita na yung mga talong kung tinanim noon, yung maliliit. Ngayon kitang kita na. Bilis. Pakabilis po ni kakabsot. Kaso, nakakarit niya yung mga tanim na mani. Lagot ka kay nanay dyan. May kasalanan po na si kakabsot. Pasensya nyo na, basang-basa po siya ng pawis at talagang napakainit kabsat. Tignan ninyo, ang dami pa namang laman. Tignan nyo naman po kakabsat, oh. Lalaki. Sa sobrang sipag niya pong magbunot ng damo, pati yung mani, binunot niya. Kaluwa ka talaga kabsot. Lagot ka kay mother. Ibigay ko nga to kay nanay. Ang dami, oh. Di, katuwa. Nahugot ko. Pagod. Pero ilang oras, parang 1 hour, 1.5 hour lang tayo naggamas din, no? Tapos nakapagdilig. Pagdilig pa ng whole kalamansi. Ay, kalamansi kamatis. Diba? Bilis. Pag ganun gagawin mo dito araw-araw, tuwing hapon, hindi ka mabuburing. No? Hindi ako mabuburing kasi mahilig ang magtanim. Yun nga lang kabsat, siyempre hinahati ko yung oras, pag-i-edit, pas dito sa farm. Tsaka ang galing ko maggamas na. Lagot ka kay nanay, binunot mo yung mani niya. Ang dami pa naman. Sabi mo gamasin ko yung mga nasa tagiliran. Sanay naman kami sa mga ganyang gawain kabsat. Kaso nga lang, syempre may mga priorities tayo, kaya kailangan natin talaga ng kasama dito sa farm. Ganun talaga. Kaya naman. Ano na lang, talagang time management na. Bagod ako. Gamas tayo ulit bukas. Bukas ng hapon. Oo. Basta gagamasin ko lahat. Huwag naman, di ingatan mo naman yung mani. Alam mo na si nanay, nag-ano nang magtanim pa tayo. Pinapaararo ni nanay yung, pag natapos lahat yan, gusto niya ipaararo. Magtanim daw ng mani. Ngayon na ulit kabsat tayo.